Hi, good afternoon mga kaibigan. Ito na naman ang inyong kabalitaktakan, si Richard Malabed Torino. Today is 15 January 2026. It's 3:15 in the afternoon. Uh, yung talakayan natin ngayon ay continuation ng discussion natin na kagabi, pero naudlot. Dun sa mga nakapagsimula ng manood kagabi, nakapag-record na ako at ang usapan natin dyan, ang pinag-uusapan natin ay yung about the intelligence fund ni VP Sara tungkol sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth at yung kanyang mga secret bank accounts, joint bank accounts nila ng kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte. Actually, nai-record ko na, nai-post ko na. May mga nakapanood na nga, something like 230, 250 na yung nakapanood. And then, biglang tumawag yung isang kaibigan ko at ang sabi niya, nawawala daw yung audio. And then, something like 5 to 10 minutes, tumawag uli yung isa, may tumawag uli at sabi niya, blurred daw yung video. And then, when I check it out, at totoo nga, hindi naririnig at magalaw yung video. That's why I took it down, i-delete ko. So for the benefits of our audience, yung mga taga-subaybay natin, ipagpatuloy natin. Alam nyo, last year ay nag-transmit ng articles of impeachment itong House of Representatives papunta dyan sa Senate. Nung makarating itong articles of impeachment dyan sa Senate, naging dead on arrival naman courtesy of Senate President Tis Escudero and this group. At yung pagpatay nila dyan sa articles of impeachment na yan ay kinatigan din ng Supreme Court. Magkagayon pa man, maaring yung pangalawang attempt to file, to transmit an article of impeachment versus Vice President Sara Duterte, maaring gagawin uli yan ng House of Representatives in accordance with the conditions set forth by the Supreme Court of the Philippines. Kasi may mga kondisyones na inilatag ang Supreme Court doon sa unang articles of impeachment na ipinasa na ginawa noong last year, that's 2025. Hindi natin alam kung ano yung magiging laman ng articles of impeachment na yan kasi wala pa naman. Pero sigurado ako, tinitiyak ko na kung matutuloy yung pangalawang impeachment ni Vice President Sara Duterte, siguradong magiging mahabang talakayan. Diyan yung intelligence fund, yung kanyang SALN at kanyang mga hidden bank accounts. So, yun ngayon yung pag-uusapan natin para kung matuloy man yan, mas meron na agad idea yung ating mga kababayan, ating mga lalong-lalo na yung mga kagaya kong mga ordinaryong Pilipino para mas madali nating maintindihan yung magiging usapan dyan sa Senate later on pag sila na ay nag-convene na as a quasi-judicial body to hear the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Unang-una, pupunta tayo dito sa intelligence fund na ito. Walang kamatayang intelligence fund. Unang-una, ano ba kasi yung intelligence? Ito yun yung sa simpleng definition, we will discuss this in a civilian standpoint para mas madaling maintindihan. Intelligence is the processing, analyzing, dissemination of information which has something to do with threat coming from the enemies of the state. Ibig sabihin, ito yung pagproseso, paghimay, pag-aral, at paano pagalawin yung mga impormasyon na may kinalaman sa pagbabanta na nanggagaling sa mga kalaban ng Estado. Ibig sabihin nito, ang hihimayin mo, yung pinoproseso mo, yung pinag-aaralan mo, at yung pinapagalaw mo ay impormasyon. Anong klaseng informasyon naman ito? Dalawa, when it comes in relation to intelligence operation, dalawang klase informasyon yung kukunin mo. Yung mga nanggagaling sa mga nagbabanta
pangalawa, at yung nanggagaling sa mga kalaban. Dalawang klase din ng impormasyon na yan. Maaring dalawang klaseng pagbabantayan. Internal at yung external threat. Yung internal, yung tinatawag natin bantang galing sa loob. At yung pangalawa ay banta na galing sa labas. Dalawang uri din yung pwedeng magbanta sa atin. Yung banta na manggagaling dito sa loob, panloob, at banta na manggagaling sa labas. Ito yung tinatawag natin na foreign and domestic enemies of the state. At yung pagbabanta, ito din yung tinatawag natin na internal threat at external threat. Okay. Ano ba yung dalawang uri ng impormasyon na kailangan natin dito para malaman natin yung banta sa atin, ano yung mga movements, plans, and activities of the enemies of the state? Ito yung una, tinatawag natin na surface information. Yung surface information kasi is yung pwede mong makuha lang dyan sa television, pwede mong mabasa lang sa dyaryo, pwede mong makita lang dyan sa social media, dyan sa Facebook, pwede mong makita sa Reels, pwede mong marinig yan sa ating mga vloggers, mga content creators, naglalakad ka lang dyan sa kanto, nakipagkwentuhan ka. Ito yung mga informasyon, may napulot mong informasyon. Ito yung surface information na pwedeng may magagamit para iproseso, pag-aralan, baka itong informasyon na ito, surface information, ay may kinalaman sa pagbabanta sa estado at may kinalaman para dun sa kaligtasan ng mga mamamayang Pilipino. That's one. Yan yung surface information, napakadaling mapulot. At pangalawa, ito yung mga deep and covered information. Ito yung mga nakatago. Ito yung mga impormasyon tungkol sa ating mga kalaban. Ito yung mga impormasyon galing sa mga kalaban ng estado, maaring kalabang panlabas or kalabang panloob, maaring foreign or domestic enemy. Ito na nakatago. Ito yung mga informasyon na nakatago. At pwede nating i-classify itong mga tinatawag nating deep information into a top secret, pwedeng secret, pwedeng classified, pwedeng confidential. Ayun. Paano mapasayo, paano mapasa atin, paano mapunta sa gobyerno ang information na yan, yung top secret na yan, secret, classified, and confidential, na iniingatan ng mga kalaban ng estado, kalabang panlabas, kalabang panloob, paano mapupunta sa kamay ng estado na yan, yung information na yan. Dapat kunin yan kasi hindi naman sa surface information na kagaya ng sinabi ko kanina na matatalisod mo lang dyan sa kanto, na mapapanood mo lang sa television, na mababasa mo lang sa dyaryo. Hindi. Ang mga information na ito, uulitin ko, yung top secret, secret, classified, and confidential, nakatagong sikreto ito, nakatagong information na iniingatan ng mga kalaban ng estado. Ngayon, para tayo ay manatiling handa para sa kaligtasan ng ating bansa, para sa kaligtasan ng ating mamamayan, kailangan mapasakamay, makuha ng ating pamahalaan ang mga impormasyon na yan upang sa ganun makapaghanda tayo. Ngayon, yung uri na paghahanda ay depende na naman yan kung anong klaseng impormasyon, anong klaseng pagbabanta yung nakuha ng ating pamahalaan. Okay. Kailangan for the survival, for the security, and for the safety of the Filipino people, security of this country, security of the state, kailangan makuha natin yung mga informasyon, mga ganyang klase ng information. At we call that intelligence operation para makuha mo yung mga informasyon na yan. Ano ang mga kailangan natin para makuha natin yung mga impormasyon, lalo na yung mga nakatago na hindi mo lang basta makita, hindi mo lang basta matalisod dyan sa kanto, yung hindi mo lang basta mapanood sa telebisyon. Kailangan mo dyan ng manpower. So, eto na yon. Pag sinabi natin manpower, kailangan mo dyan ng agent, kailangan mo dyan ng operatives, kailangan mo dyan ng informer, kailangan mo dyan ng informant, kailangan mo dyan ng mall. Huwag tayong pupunta sa espia kasi espionage is another thing. Yun yung kailangan mo ng manpower. Of course,
yung manpower mo, kailangan niya ng equipment, logistics. Ito na yon, pupunta lang tayo sa basic. Kung meron ka ng operatives, meron ka ng agent, meron ka ng intelligence officer, kailangan niya ng equipment. Basic. Pwedeng cellphone yan, pwedeng camera, pwedeng earplug, pwedeng listening device, pwedeng sasakyan, motorsiklo, kotse, and so forth and so on. At kailangan din nila ng maaring tirahan yung safe houses. So, manpower, equipment, para legitimate yung operation, may pangatlong kailangan ka dyan. Kailangan meron nakalatag na policies, standards, and procedures. Meaning to say, merong alituntunin, merong batas, mayroon silang sinusunod na guidelines and specific procedures itong mga manpower natin, yung agent natin, itong intelligence officer natin, upang sa ganon, yung buong intelligence operation ay hindi lumabag sa itinatadhana or hindi lalampas doon sa itinatadhana ng batas. Kasi alam nyo, ang intelligence operation, isang kembot na lang yan isang dangkal na lang, maliit na maling pagkakamali lang ay magiging illegal yan kasi pupunta yan sa espionage. Alam nyo, espionage is against the law. Pero yan ay debatable thing. Pero hindi iyon yung issue natin. So, paano mapupunta sa kamay ng gobyerno yung mga impormasyon na kailangan natin upang malaman natin kung may pagbabanta sa atin galing sa loob or galing sa labas? Ulit, manpower, equipment, procedure. So, may kalaban, kailangan nating makuha yung impormasyon, meron na tayong mga tauhan, yung tauhan natin may mga gamit na, nakalatag na dyan yung alituntunin na sinusunod nila habang isinasagawa yung intelligence operation, yung intelligence project na yan. May isa pa silang kailangan, ito yung napakahalaga. Para makuha mo yung impormasyon na yan, para makagalaw yung tao mo na yan, para makabili ka ng equipment na gagamitin ng tao mo, para ma-establish mo yung safety nets, which is the PSPs, the policies, standards, and procedures, kailangan mo ng pera. You need financing. Dito na papasok yung pondo. Kailangan mo ng pondo. So, kailangan ng intelligence fund para gumalaw yung buong mekanismo upang makuha natin yung information, mapag-aralan niya information na galing sa mga kalaban ng Estado, mapag-aralan niya ng pamahalaan para manatili tayong handa at alam natin kung ano ang ating gagawin para kontrahin yung mga pagbabanta na yan, foreign or domestic. Okay. Dahil kailangan ng pera, nandyan na yung pondo. So, yan na yung intelligence fund. Yan yung subject natin ngayon. Yan yung ating pag-usapan. Dito sa ating pamahalaan, sino ba talaga yung dapat mabigyan ng intelligence fund? Kasi hindi lahat ay dapat mabigyan ng intelligence fund coming from the coffers of this country. Galing sa kaban ng bayan, hindi lahat ay bibigyan ng intelligence fund. Okay. Under the law and by practice, yung mga nasa security cluster lang natin ang talagang nagkakaroon ng intelligence fund. Kung sinabi nating security cluster, ito ang mga yon. The Department of National Defense, the Department of the Interior and Local Government, the Department of Justice, and the Department of Foreign Affairs. Normally, itong cluster na ito, security cluster, ay pinamumunuan ng executive secretary. Executive secretary. At may mga tagapayo ang mga ito, which is the advisory group. Kadalasan yan, yun siya yung the advisor dito sa security cluster na ito is the NSA, the National Security Advisor. At kung minsan, hindi ko alam kung ginagawa ngayon, dapat kasali dyan yung dun sa Office of the Advisor on Peace Process, yung OAPP yata ito. So ulitin natin, the composition of the National Security Council or yung security cluster natin is the head, the chairman is the executive secretary, the membership is the Department of National Defense, the Department of the Interior and Local Government,
the Department of Foreign Affairs, the Department of Justice, at yung advisor dyan is yung National Security Advisor, yung NSA, at yung Office of the Peace Process Affair. Normally, sila lang yung tumatanggap ng intelligence fund kasi sila yung may direkta at indirektang paglaban or pagkuha ng information na may kinalaman sa pagbabanta sa ating bansa. Inuulit natin, yung pagbabanta na yan, pwedeng manggaling panloob, maaring pwedeng galing sa labas. Sila yung direktang tatanggap ng information na yan upang sa ganun, mapaghandaan nila paano labanan itong mga pagbabanta ito para mapanatili natin yung seguridad ng ating bansa. Ulit, para hindi tayo malito, para pagdating ng impeachment, the chairman there is the executive secretary, yes, and the members, Department of National Defense, Department of the Interior and Local Government, the Department of Foreign Affairs, and the Department of Justice na advisory group dyan yung sa peace process at yung National Security Advisor natin. Normally, sila lang yung tumatanggap or nabibigyan ng intelligence fund kasi nasa kanilang mandato. Kung isa sa kanilang mga mandato, objectives and missions of their respective departments is to combat threats, foreign or domestic, is to fight enemies of this state, foreign or domestic. Maski tingnan natin ang ating mga nagdaang administrasyon, wala pa akong nabalitaan na ibang departamento na tumanggap in a national level, na tumanggap ng intelligence fund. Pero ngayon, yung Vice President natin in the person of Sara Duterte, tumanggap siya ng intelligence fund as the Vice President at mayroon din siyang intelligence fund as DepEd Secretary. Ito yung malaking question. Hindi lang ako ang tumututol dito. Hindi lang ako ang nagtatanong bakit meron siya. To name a few, alam nyo may tinutultulan ito ng isang napakagaling na congressman natin from Bicol. Idol ko yan, napakatalino, si Congressman Edsel Lagman. Tutol yan kung bakit yung Vice President at the same time, concurrent Secretary of DepEd ay mayroon siyang intelligence fund. Yung grupo ng ating mga civil society group, na yung grupo ni na Ma'am Shelo Magno ba ito? Oo, ayaw din nila at madami sa ating bansa, maski dyan sa mga nasa gobyerno, maraming ayaw. Even in the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police, they were asking bakit yung Office of the Vice President, bakit yung DepEd Secretary ay mayroong intelligence fund. Kasi looking back, wala namang ganun. At ang laki. Alam nyo, yung napag-uusapan lang dyan sa intelligence fund dyan ni Sara Duterte is 125 million. Actually, hindi lang naman yun lang yung talagang sobrang kahinahinala kasi yun yung garapalan kasi ang pagkagamit. Kaya nakafocus ang Filipino people, nakafocus yung Congress doon sa 125. Pero ang totoo dyan, 600 million plus ang intelligence fund, confidential fund, DBP Sara. Uulitin ko, 600 million plus, hindi 125. Ewan ko kung sino may makapagdebate sa akin dito. Hindi ako nag-aanya ng debate. Pero ang alam kasi ng mga kababayan natin is 125 million lang. No, that's 600 million plus yung intelligence fund ni Sara Duterte as the Vice President and at the same time concurrent Secretary of DepEd. Kung ikumpara mo yan doon sa intelligence fund ni Gloria Macapagal Arroyo noon, halos pareho na sila. Gloria Macapagal Arroyo was then the president of this country. Kung kukunin 600 million ang intelligence fund ni Gloria noon. O ngayon, kung i-translate mo sa based on the inflation, maaring 900 million ngayon yon. Kay Pinoy, 500 million lang yung intelligence fund na. He's the president. Hindi siya DepEd Secretary, hindi siya Vice President. Pinoy was the President at 500 million lang yung intelligence fund niya. Kung we will translate it now based on inflation rate, pagpalagay natin 750 to 800 million lang yan. Bottom line is, nakapagtataka, bakit kasi nabigyan si Sara Duterte ng intelligence fund?
Okay, in fairness naman dito sa Office of the Vice President and the Office of the DepEd Secretary, hindi naman talaga mapupunta sa kanya yung intelligence fund na yan kung hindi pinayagan ng executive. Meaning to say, pinayagan yan ni BBM. Eto naman yung, normally I don't criticize the President, not because I'm from Batak. Pero wala naman ako makita pang point of view ko lang ito. Hindi ako nag-aanya ng debate. Wala pa naman ako makitang seryosong dahilan para i-criticize ko siya. Saka ang pinag-uusapan nating intelligence fund, may pagkukulang din dito si BBM. Bakit niya ipinagkatiwala ang 600 million plus dyan kay BP Sara na intelligence fund? Hindi naman dapat. Okay. That's water under the bridge now. Kasi nandyan na, naibigay na. Naubos na. Huwag kong gamitin yung salitang nalustay or naibulsa na kasi hindi ko naman nakita. Ang alam ko lang ay hindi maipaliwanag. Okay, nandyan na Nandyan na. Kaya ito naging malaking issue dyan sa Congress. Kasi ito yung una. Pupunta na tayo dun sa 125 million. Huwag na tayo dun sa 600. Kasi aabutin tayo ng umaga yan. Kasi alam ko, more or less alam ko kung ano nangyari dyan sa 600 million na yan. Punta lang tayo sa 125 kasi ito yung tinutumbok ng Kongreso natin. Nakapagtataka nga naman, ito binanggit ko na naman doon sa huling usapan natin, na ubusin ng isang Vice President o isang Cabinet Secretary ang 125 million sa loob lamang ng kulang-kulang 20 araw for an intelligence project. Ano ba ginawa nyo dyan, ma'am? Ano bang klaseng intelligence operation yan na umabot yan ng 125 million in 19 days? That's impossible. Pero anyway, that's for you to explain. Yung sa akin lang naman, hindi ko sinasabing ibinulsa ng Vice President ito. Hindi ko sinasabing nilustay niya. Ang sinasabi ko lang ay nakapagtataka. Pangalawa, ang intelligence fund sa isang tanggapan, ang intelligence fund sa isang command ay hindi hawak yan. Hindi hawak yan ng commanding officer, hindi hawak yan ng office head, hindi hawak yan ng department secretary. Ang yaman na yan, ang pondo na yan ay nasa disbursing officer, nasa accounting, nasa finance officer. Para ang setting lang natin ay ang barangay. Ang pinakamataas sa barangay si kapitan, si punong barangay, pero yung ingat yaman ay si treasurer. Na kay treasurer yan, na kung gagamit man si kapitan ng pera galing sa pondo ng barangay, gagamit si kapitan at mga kagawad pondo ng barangay, alam ni treasurer yon. Ang nakapagtataka ngayon dito dyan sa Office of the Vice President, even the disbursing officer hindi niya alam kung paano nila nagamit itong 125 million na intelligence fund. Biro mo, mismong opisina ni BP Sara hindi alam. The confidentiality of that fund starts outside the office, pero hindi yan confidential sa loob ng office. Yun na mismo, that's another red flag. Hindi niya maipaliwanag. At dito ngayon, kumukonekta yung sinasabi ngayon nitong nakakulong na tumitistigo laban kay BP Sara na yung intelligence fund ni Sara Duterte na-encash yan sa land bank, ikinarga sa mga duffel bag, meron na siyang 80 million na tinatawag sa isang lakad, dinala dyan sa parking dyan sa ombudsman, dinala sa comedy bar, dinala sa bahay ng isang mayor dyan sa Laguna, and so forth and so on. Tumutugma. Hindi ko sinasabi na tama si Ramil Madriaga, pero eto kasi nakapagtataka na hindi alam dyan sa office mo, Ma'am Sara Duterte, kung paano mo ginamit yung 125 million in less than 20 days. And then third, yung mga pang-liquidate mo dyan, very fictitious Very fictitious, pero mayroon ka mga piatos. That's not the way to liquidate the people's money. Ipagpalagay na natin na intelligence fund yan, ipagpalagay na natin na vice president ka. Hindi ganun, para niloloko mo lang yung proseso. And then third, ganito, nung tinatanong ka ng COA, tinatanong ka ng Congress, alam mo ma'am Vice President, ang pinakamadaling i-liquidate na pera galing sa kaban ng bayan, national man yan, provincial man, municipal o barangay, intelligence fund. Napakadaling i-liquidate yan Ayaw mo pang gawin. Maniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na yung 2,000 pesos na gagastusin ni Kapitan at ng mga gagawad niya ay napakahirap i-liquidate?
kumpara dyan sa pag-liquidate mo ng 600 million. Oh, alam niyo mga kababayan, hindi ito kinukwenta. Ako na magsabing, the liquidation of an intelligence fund, how it was used, paano mo nagamit, napakadali. Alam niyo kung bakit? Isusulat mo lang yan sa papel. Ilagay mo sa sealed envelope, ibigay mo kay auditor. That's it. Pero pinapalabas ni VP Sara na ginigipit siya, pinupolitika siya. Hindi. Isinulat mo lang sana yan. May mga piatos ka pa nalalaman kasi, Ma'am VP Sara. The intelligence fund is serious matter. Intelligence operation is serious matter. Parang ginawa mong katatawanan kasi. Biro mo, may mga cheapy ba yung ginamit mo piatos? That's not the way to do it. Kaya nga, itong intelligence fund ay dapat pinagkakatiwala lang sa mga taong may sense of honesty. Yung intelligence operation ay talagang pinagkakatiwala lang sa mga intelligence officer na mataas yung integridad, yung sense of honesty. Yan ayaw mong ipaliwanag, ayaw mong i-liquidate. Hindi mo naman i-liquidate yan, hindi mo naman ipapaliwanag yan on air. Hindi mo naman kailangang ipaliwanag yan na televise ka. Kasi ako mismo ang hindi papayag na isisiliwalat mo in public kung saan mo ginamit yung intelligence fund mo. There has to be a degree of confidentiality. Kung iniliquidate mo yan or explain mo, pwede ka naman mag-request ng executive session na nandun yung taga-COA o nandun yung Speaker of the House kung gusto nila o yung chairman ng appropriation, may isang representative dyan sa security cluster, and that's it. Ang daling mag-liquidate, ma'am. Isulat mo lang sa bond paper yan saan mo ginasto yung 125 million na yan, pero hindi mo magawa. Dahil mahaba ng ating oras, babalikan na lang natin yung SALN at yung hidden bank accounts nila Magana. Siguro maybe 7 or 8 in the evening nakapos na tayo. Dito lang muna in the interest of time. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito inyong kaibigan Richard Malabed Torino. Ingatan po natin ang ating sarili.